Mula sa bulwagang pambalitaan ng City Information Office, narito ang mga balita sa linggong ito. Speed gun dry run para sa pagpapatupad ng speed limit sa kalsada ng Kidapawan isinagawa. Narito ang detalye mula kay Rizel Villote. Tila naninibago pa ang mga motorista sa ipinapatupad na speed limit sa mga pangunahing kalsada ng Kidapawan City. Sa dry run na pinangunahan ng mga tauhan ng Traffic Management and Enforcement Unit o TMEU para subukin ang speed gun, partikular na sa Barangay Paco nitong December 9, 2025, 15 mga motorista agad ang nasita. Ito ay sa loob lamang ng 10 minutong pagbabantay ng TMEU sa mga dumaraang mga sasakyan sa harap ng Paco Elementary School. Bandang gabi, pumwesto naman ang TMEU sa mismong sentro ng lungsod sa Barangay Poblasyon. Mas maraming mga motorista ang nasita at karamihan sa mga ito ay nagmamaneho ng mga malalaking sasakyan at hindi mga residente ng Kidapawan. Ipinapatupad rito ang 30 kilometers per hour speed limit mula landmark papuntang Pinantaw, Balindog, Estanyol at Magsaysay. Gayon din sa crossing Pinantaw to boundary Sibawa na nasa 60 kilometers per hour. Crossing Estanyol to Ilumabis 60 km per hour. Pati na rin ang crossing Magsaysay to Junction at crossing Balindog to kilometer 114 na nasa 60 km per hour din. Nasa 80 km per hour naman ang mula sa 114 hanggang sa Barangay Patadon. Paalala ng lokal na pamahalaan sumunod sa mga naitakdang batas trapiko sa lungsod upang makaiwas sa disgrasya at makaiwas rin sa pagmumulta sakaling magsimula na ang implementasyon ng speed limit sa Kidapawan City. Matatandaang nitong buwan ay inanunsyo ng alkalde sa publiko ang proposed speed limit sa syudad upang magkaroon ng disiplina ang mga nagmamaneho ng mga sasakyan at motor at maiwasan ang aksidente sa daan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Rizel Villote ng City Information Office. Promoted at appointed employees ng city government nanumpa sa harap ng alkalde ng Kidapawan. Narito ang mga detalye mula kay Chayla Baldos. 24 na mga promoted at newly appointed na mga empleyado ng Kidapawan City Government ang nanumpa nitong Martes ng umaga kasabay ng isinagawang flag raising ceremony. Mismong si City Mayor Attorney Pao Evangelista ang nag-administered ng oath of office ng mga empleyado na sinaksihan naman ng mga bisita at mga kapwa lingkod bayan. Pinuri ni Mayor Pao ang dedikasyon at sipag ng mga nasabing lingkod bayan dahilan upang suklian sila sa pamamagitan ng promosyon o kaya at pagiging regular na empleyado. Hinikayat ng alkalde ang lahat ng empleyado at kawani na maging huwaran sa mamamayan, pagbutihin pa ang kanilang trabaho at magalang sa pakikitungo sa publiko. Kabilang sa mga nanumpa si Rosario Astudillo na full-fledged City Human Resource Management Officer, Johnny Palmones na itinalagang Assistant City Accountant. Ilan pang mga nanumpa sa katungkulan ay sina Anilin Lumbayan at Elma Ribasa mula sa Office of the City Accountant, Adonis Bangkas, Nicasio Quimada Jr. at Danilo Gatela ng City Mayor's Office, Vanessa Burcao, Ernesto Abler, Elmira Balingit, Isagani Kawagas, Jessa Rinsulat at Rosana Sumampong ng Office of the City Treasurer, Bernadette Mayormita at Dorin Diaz ng City Planning and Development Office, Mary Jane Ahero at Divina Panya ng City Health Office, Jinibel Kapinpin ng City Hospital, Cheryl Ilyasar ng City Civil Registrar, Jocelyn Alvarez ng Office of the City Administrator, Hani Lingasa ng Office of the City Veterinarian, Jensen Romay ng City Social Welfare and Development Office, Chodorico Pabalinas Jr. ng Office of the City Agriculturist, Hani Gumapak ng City Cooperative Development Office. Samantala, tiniyak ni Mayor Pao na mabibigyang pagkakataon din ang mga casual employees na 10 taon nang nagsiserbisyo na mapromote bilang mga regular employees sa susunod na taon basta pumasa lamang sa rekisitos na itinakda ng Civil Service Commission. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Chayla Baldos, Dalaygon ang Diyos. Peso Kidapawan nangunguna sa job promotion sa mga LGU sa Cotabato Province. Narito ang report mula kay Jalaica Kate Ganansyal. Nangunguna pa rin ang Public Employment Services Office ng City LGU sa usapin na employment promotion sa lalawigan ng Cotabato. Sa pagtatapos ng taong 2025, may 7 jobs fair for local and overseas employment na naisagawa ang Peso Kidapawan. Sa bilang na ito, 6,540
ang mga aplikanteng natanggap sa trabahong kanilang inaplayan. Kasabay din nito ang 15 special recruitment activity at 10 local recruitments. Nakatulong ang mga programa ng Peso Kidapawan na magkaroon ng trabaho sa loob o labas ng bansa ang mga aplikante. Patunay ito ng seryosong pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan upang matulungan ang mga naghahanap ng trabaho sa lokal man o abroad. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Jalika Kid ng City Information Office. Iba't ibang grupo nagbayanihan sa paglilinis ng Nuwangan River. Narito ang report mula kay Leo Omban. Opisyal nang sinimula ng city government ang Save Nuwangan River Project sa pamamagitan ng clean-up drive sa ilog kasama ng iba't ibang pribadong grupo nitong umaga ng Sabado, December 6. Unang ginalugad at nilinisan ang bahagi ng ilog sa may nursery site Phase 1 and 2 pababa ng Lapu-Lapu Street sa may barangay poblasyon. Inalis ang mga plastik at iba pa mga basura na nakatambak sa ilog. Nanguna sa paglilinis ang City Environment and Natural Resources Office ng City Government, Office of the City Vice Mayor at iba pang mga grupo. Una nang inilunsad ni City Mayor Atty. Jose Paulo Evangelista ang proyekto bilang pagpreserba sa Nuwangan River. Malaki ang magiging pakinabang ng proyektong nabanggit para sa mga susunod pang henerasyon na mga Kidapawenyo, paliwanag pa ng alkalde. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Leo Omban ng City Information Office. Regalong pamasko, tampok sa Paskong Pinoy Christmas Bazaar sa City Gymnasium. Narito ang report mula kay Von Clark Herrera. 44 na mga local micro, small and medium entrepreneurs o MSMEs ang sa ngayon ay nagtitinda ng kanilang mga produkto sa Paskong Pinoy Christmas Bazaar sa loob ng Kidapawan City Gymnasium. Mga regalong pamasko na abot kaya ng bulsa gaya ng ready-to-wear items, household and housewares, pasalubong items gaya ng bags, pitaka, iba't ibang uri ng pabangong panlalaki at pambabae, laruan, fashion accessories at food items ang pagpipili ang pwedeng pangregalo ngayong Kapaskuhan. Ito ay handog pamasko ng city government sa mga MSMEs ng lungsod para magkaroon sila ng kita ngayong panahon ng Pasko. Sinabi ni City Mayor Atty. Jose Paulo Evangelista na patuloy na palalaguin ng city government ang mga MSMEs ng lungsod na nagbabayad ng buwis sa pamahalaan. Tiniyak ng alkalde na mapupunta sa mahahalagang programa, proyekto at serbisyo ang ibinabayad na buwis para na rin sa kabutihan ng nakararami at paglago pa ng Kidapawan City. Magtatagal ang Paskong Pinoy Christmas Bazaar mula December 8 hanggang 22, 2025. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Von Clark Herrera ng City Information Office. Serbisyo ng Kidaps 4.0 ipinaramdam sa mga taga-barangay Sumbak. Narito ang report mula kay Metusila Ocalenia. Maliban sa tradisyonal na kasiyahan sa panahon ng araw ng barangay, dinala na mismo ng city government ang iba't ibang serbisyo upang ilapit sa mga residente ang serbisyong kailangan na hindi na kailangan pang pumunta sa sentro ng Kidapawan. Kasabay ng foundation anniversary ng Barangay Sumbak, pumunta doon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng programang Kabarangayan, Dadaan og Programa og Serbisyo o KIDAPS 4.0. Lumahok upang magbigay ng serbisyo ang mga tangkapan ng city government kasama ang partner agencies nito tulad ng MKWD, Cotelco, PNP at BJMP. Maging ang Public Attorney's Office, PAO, ay naroon din upang magbigay ng libreng serbisyong legal, health at dental care services, check-up, mga libreng gamot naman ang pinagkaguluhan ng mga bata at matatanda kung saan lahat ay nabigyan ng libreng check-up at oral health care. Bakas ang saya at ngiti ng mga residente sa mga natanggap na libreng serbisyo ng kanilang barangay sapagkat mismong ang pamahalaan na ang lumalapit kahit pa sa mga malalayong lugar upang maghatid ng mas makabuluhang serbisyo publiko mula sa lokal na pamahalaan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Metusila Ocalenia mula sa City Information Office. Seremonya ng kasal, muling pinangunahan ng Kidapawan City LGU. Narito ang report mula kay Limuel Macatol. Paskong handog ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan sa limang magpares at kanilang pamilya ang libreng kasal na pinangunahan mismo ni City Mayor Atty. Si Paulo Evangelista nitong December 9, 2025. Inaasahang mas magiging masaya ang Pasko ng mga magsingero, lalo pa at matapos ang kasal sila ay likal na pinagbuklod at kinikilala ng pamayanan ang kanilang pagsasama. Libre pa rin ibibigay ng City LGU ang mga legal na dokumento para sa kanila, gayon din ang simpleng regalo at
at ang wedding setup na inihanda rin ng mga kawani ng pamahalaan. Ang kasal ay pondasyong nagpapatibay sa relasyon ng bawat pamilyang kinapawenyo. Kaya naman patuloy ang pagbibigay ng libreng serbisyong kasal para sa lahat ng mga magpares na nais magpakasal. Para sa Let's Kulunti ang Kinapawan Report, ako si Limel Makatol ng City Information Office. Takbo laban Vow, buong pusong sinuportahan ng mga Kinapawenyos. Narito ang detalye mula kay Lloyd Kensuwasay. Patuloy na sinusuportahan ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan ang advokasiyang End Violence Against Women o VAW sa lungsod. Kaya naman, sinagawa ngayong araw ng Sabado, December 6 ang isang makabuluhang fun run at Zumba bilang bahagi ng pagdiriwang ng 18-day campaign to End Violence Against Women o VAW at kasabay din sa paggunita sa International Volunteer Day. Tinakbo ng mga runners, mga magpamilya, mga kabataan, volunteers at maging mga officials ang kahabaan ng Demasinog Avenue hanggang Duhat Drive. Medalya, sertifiko at token ang nakuha ng top 5 runners sa male at female categories. Binigyang pugay din ang mga may pinakamahusay na kasuotan na may temang laban sa VAW. Layunin ng pagtakbo na palakasin at magbigay suporta sa kamalayan ng bawat isa sa usaping karahasan laban sa kababaihan. Gayon din ang pagkilala sa mga volunteers na patuloy na tumutulong. Pinangunahan ng City Social Welfare Development Office Head Daisy Gaviola, City Councilors Mike Ablang at Jason Sibog, Men Oppose Violence Everywhere o MOVE President Rico Renegado ang fun run event. Nakisa at sinuportahan naman ng makawani ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, Philippine National Police o PNP at makawani ng City LGU ang aktibidad. Para sa Lesigolutian Kidapawan Report, Todd Keswasay ng City Information Office. 7-year-old chess prodigy ng lungsod, posibleng maglalaro sa 2026 World Cadet Championship at World Chess Olympiad. Narito ang detalye mula kay Limuel Makatol. Posibleng kakatawanin ng isang 7-year-old chess player ang bansang Pilipinas at mismong lungsod ng Kidapawan sa FIDE World Cadet Championship Under 12 at World Under 16 Chess Olympiad 2026. Kamakailan lang ay nanalong second placer si Carlsen Andres Panyahapitan sa 2025 Batang Pinoy Henyo Grassroots Program. Isa siyang grade 2 elementary pupil ng Upper Singao Elementary School sa lungsod ng Kidapawan. Mga nanalong batang chess player mula Luzon, Visayas at Mindanao ang pagpipiliang kakatawan sa Philippine Youth Chess Teams sa dalawang prestiyosong torniyong nabanggit. Sanction ng FIDE, Federation Internationale DCC o International Chess Federation ang world governing body ng chess kapwa ang cadet at World Chess Olympiad dahil sa pagkapanalo sa sabak sa matinding training at coaching si Carlsen bilang preparasyon sa torneo. Pagpipilian naman sa kalaunan kung sino sa kanila ang bubuo ng Philippine team pagkatapos ng matinding training at coaching. Gaganapin ang 2026 World Cadet Chess Championship sa bansang Georgia sa Nobyembre habang ang 46th edition naman ng World Chess Olympiad Uzbekistan sa June 26. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Limel Makatol ng City Information Office. Talaga namang nakakatuwang marinig na ang ilan sa ating mga batang atleta ay nag-e-excel na sa mga pandaigdigang torneo. Kagaya nito, 7-year-old, and yet meron siyang possibility na i-represent ang buong Pilipinas sa sa international chess tournament. Yes, and take note 7 years old po, at kung maglalaro man siya worldwide competition, dala niya yung pangalan ng Kidapawan City. That is true. Isa siyang Kidapawenyo. That's right. And nakikita natin ito na epekto lamang ito ng ginagawang pagsuporta ng lokal na pamahalaan sa ating mga kabatang atleta. Kagaya na lang nitong Lunes lamang, yung ating mga tawag niyan, delegation mula sa palarong pambansa at Batang Pinoy na nag-uwi ng iba't ibang mga medalya ay maliban sa certificate, they also receive cash incentives. And hindi lang po sa sports na mamayagpag ang mga kabataang Kidapawenyo po, no? Kundi pati rin po sa academics rin po That's na right. mamayagpag rin ang mga Kidapawenyo. Yes, kaya nga katunayan dyan yung mga champions natin sa ating sports and NSPC, di ba? Meron din yung mga sports ng football. Hindi lang pang lalaki, kundi mga Kidapawenya na nagwagi din doon sa
palaro, no? Yung ating mga mamshi. Mamshis, Oo. tama. Sa mamshi category. Mamshi category, di ba? category. And talagang nakikita natin ang bilis ng pag-excel, pag-angat ng bawat isa sa ating lungsod. At speaking of bilis, ay yan naman yung tinututukan ng ating city government, particular na yung speed ng ating mga motorista. Yes. O, kumusta? Nakita niyo ba yung mga team ng Traffic Management and Enforcement Unit sa National Highways natin? May nasita na ba? Nasita na ba kayo? And again, for educational purposes muna yan. Bago natin tuluyang ipatupad dito sa lungsod. Yes. That's Speaking sa speed test yung ginawa kahapon, may iilan, no? Hindi ako nagkakamali, nasa 15 yung mga nasita. At binigyan sila warning doon sa kadalasan kasi yung mga nasita is hindi taga-Kidapawenyo. That's right. Kundi dumaan lang mismo dito sa ating lungsod. At saka nakagandahan pa talaga ay nakikinig ang ating city government Yes. sa mga hingain ng publiko. Merong nag-request na baka pwedeng dagdagan ng 10 kilometers per hour instead of 30 to 40. So pinag-uusapan yan ngayon and we are looking forward sa magiging anunsyo ng ating city government hinggil sa concern na yan. Yes. And again, kung ano-ano yung maging resulta ng mga meetings na sinasagawa ngayon, for sure, that's to ensure the safety of every Kidapaweños and lahat ng mga dadayo dito sa Kidapawan City. And may iba na po tayo no, sa bukas po, Saturday, meron tayong mga activities. Meron tayong Save Nuangan River, meron tayong clean up drive sa Eco Park. And at the same time po, 6 p.m., meron tayong bike night race. Inline po ito sa Christmas activity po dito sa ating lungsod. Speaking of Christmas activity, nasa likod natin mismo ang ating bazaar. Oo, nakapunta na ba kayo dito sa bazaar? Para sa mga hindi pa nakakapamasyal, nakakabili ng kanilang mga Christmas gifts, bukas po ang bazaar mula 10 a.m. hanggang 9 p.m. Actually 10, no? Actually 10 p.m. no? Every day po mula December 8 nung opening day nila hanggang December 22 dito sa Kidapawan City Gymnasium. So, ibig sabihin ba nito, hindi na ako mag-online shopping? Kasi may bazaar na tayo. That is Yun. right. Kasi pag nag-online shopping pa tayo, abot pa ng Ilang weeks. 1 week or 2 weeks, mataas na masyado yan. Pero dahil sa kabaitan o bukas na puso ng lokal na pamahalaan sa Kidapawan ay tinayo yung ganitong bazaar upang mas mapalapit at mas mapabilis, no? right. At mapapilian natin yung mga magagandang gusto nating bilhin. That's right. It's making life more comfortable, convenient sa lahat. And at the same time, pinopromote natin yung lokal na produkto natin, boosting the economy of our city. Kung nagtataka kayo or magtatanong kayo kung sino yung mga nandito sa bazaar, you can check our Facebook page. May mga list po doon kung anong mga MSMEs or micro small enterprises na nandito ngayon sa bazaar. Perfect na perfect para sa mga naghahanap ng regalo dahil ilang araw na nga lang ba? Yes, 13 days na lang. Ayun, at napakabilis ng panahon. 13 days. Ano yung 13 days? Pasko na. Pasko na. Kala ko New Year. Bago yung Pasko, siguradong nakapila na rin yung mga schedules for Christmas parties. That is right. And I think yan na ang kabuuan ng mga mga report na ating nakalap sa linggong ito. Sa ngalan ni City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista, City Information Officer William Moore Magbanwa, at ang ating kasama sa likod ng kamera, Lawrence Jun Madiloso. Ako, si Bon Claquerera. At ako, si Rizal Beliote. At ako, si Jaleto Kate Ganancial. At ako naman, si Leung Ban. At ito ang CIO News!